Ang karagatan talaga ay napakaganda at napakaraming nilalang sa loob nito ang lumalangoy. Pero talagang misteryoso ang nasa kailaliman nito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe at bell notification button para updated tayo sa ating mga future uploads. Okay, tara, simulan na natin. Number 1. Anglerfish. Ang anglerfish ay isang isda na para makakuha ng kanyang pagkain ay tila naglilitaw ng isang tila bingwit na kumukuti-kutitap sa kadiliman. Ang umiilaw na tila bingwit nito ay punong-puno ng milyong-milyong mga glow-in-the-dark bacteria at ito ay talagang parte ng kanyang dorsal spine o buto. Kapag nabighani na ang kanyang target na isda bilang pagkain, ang bibig nito na punong-puno ng mga matutulis na ngipin ay bubuka at kakainin ang isda. Grabe, di ba? Lubhang mapanganib ang isang anglerfish. Sila ay matatagpuan sa kilaliman ng karagatan na may 6,600 talampakan ang lalim at kung saan di na rin ito inaabutan ng sinag ng araw. Ang nakakamangha sa mga anglerfish ay ang kanilang mating process. For example, ang isang lalaking anglerfish ay didikit sa isang babaeng anglerfish. Ang lalaking anglerfish ay mamamatay at sa katagalan, ito ay malulusaw. Ang nalusaw na katawan ng lalaking anglerfish ay gagamitin ng babae at ito ay tutulong upang mag-reproduce o manganak ito. Ang anglerfish ay isa talagang nakakamangha at nakakatakot na isda sa ilalim ng karagatan. Number 2. Gulper eel. Ang gulper eel ay isang lamang dagat na talaga namang kakaiba at nakakatakot ang itsura. Ang tila halimaw na malaking bibig nito ay actually mas malaki pa sa kanyang katawan. Ang bibig nito ay sobrang laki at kayang ipagkasya ang isdang mas malaki pa sa kanyang katawan. Ang isdang ito, pag kanya nang nakain, ay mapupunta sa baba ng kanyang bibig. Kaya rin ng gulper eel na palakihin ang kanyang sikmura upang magkasya ang mas malalaki pang mga pagkain. Ang gulper eel ay isang nakakamanghang isda sa kilaliman ng karagatan. Number 3. Black Dragonfish. Ang Pacific Black Dragonfish ay isang deep sea predator na nakatira sa malalim na parte ng Pacific Ocean na mayroong 700 hanggang 3,300 na talampakan ang lalim. Ang mga black dragon ay kadalasang matatagpuan sa ilalim ng dagat, ngunit ito ay lumulutang din minsan kapag gabi para kumain ng kanilang mga paboritong isda at crustaceans. Dahil sa sobrang itim ng kanilang kulay, sila ay madalas bumulaga o gumulat sa kanilang mga nais kainin. Ang kanilang tiyan ay balot na balot din ng itim na balat nila upang ang mga isdang lumiliwanag na kanilang nakain ay di na makita ng iba pang isdang natatakot sa kanila. Ang kanilang tila balbas na nakabitin sa kanilang bibig ay gamit pang-akit sa kanilang prey o kanilang target na isdang kakainin. Ang nakakatakot na isdang ito ay kayang humaba hanggang sa 2 talampakan. Number 4. Scary Stargazer. Ang stargazer ay matatagpuan sa lupa ng karagatan. Ang itsura nito ay tila takot o gulat na nilalang na tila nakatingala sa kalangitan. Mukha silang mabait at harmless. Pero huwag kang makakampante. Ang stargazer ay isa sa mga nakakatakot na isda sa karagatan dahil kaya nilang sipsipin, kuryentehin, o bigyan ng lason ang kanilang isdang nais kainin. Ang kanilang tila nakakatawa at nakakaawang itsura ay talagang panloko sa mga isdang pakay nilang gawing hapunan.
Ang mga stargazer ay talaga namang matsatsaga at nag-iintay ng tamang panahon. Kaya din nilang ibaon ang kanilang sarili sa ilalim ng lupa. Ang mga predator na ito ay may parte ng katawan na tila uod na iwinawagayway pang-akit ng kanilang kakainin. At pag may lumapit, biglang bubukas ang kanilang napakalaking bibig at sisipsipin ng isang malakas na vacuum ito. Kakainin nila ito gamit ang kanilang matutulis at napakaraming mga ipin. At matapos ito, idudura na lang nila ang mga tinik na tira ng kanilang masarap na hapunan. Number 5. Saber-tooth viperfish. Ang saber-tooth viperfish ay isa sa mga pinakamatapang na predator sa ilalim ng dagat. Sila ay makikilala sa kanilang napakalaking mga bibig at matutulis na tila bampirang mga ipin. Ang mga malalaking ipin ito ay ginagamit ng viperfish para tuhugin ang kanilang mga target na isda. Lalangoy ang viperfish na sobrang bilis na parang bala at tutuhugin ang kanilang mga pagkaing isda. Ang viperfish ay merong light organ na pwede nilang patayin at sindihan pang-attract sa kanilang isdang planong kainin. Pero kahit nakakatakot ang itsura nito, ang viperfish ay maliit lang kumpara sa mga isdang nabanggit namin at ito ay mahaba lamang ng 12 inches. Pero kahit maliit ito, ang viperfish ay isa pa rin sa mga kinatatakotang isda o nilalang sa kailaliman ng karagatan. Number 6. Bobbit worm. Ang bobbit worm ay tila isang uod na handa sa gera. Ibinabaon nito ang kanyang sarili sa ilalim ng lupa sa dagat. Naka-expose lang o nakalitaw ang kanyang bibig na tila napakalaking gunting. Meron ding mga nakalitaw sa ulo nito na tila antena na nagmimistulang senyales na pag may dumang isda, ang bibig nito ay bigla-biglang sasara ng mabilis. Sa sobrang bilis ng pagsara ng bibig nito na parang gunting, minsan ang isda ay nahahati na lang sa dalawa. Number 7. Blobfish. Ang blobfish ay hinirang na pinakapangit na hayop sa balat ng lupa. Ito ay may maliliit na mga mata, parang gelatin na katawan, napakalaking bibig, at maliit na katawan. Ngunit sa pagsusuri ng mga eksperto, dahil ang blobfish ay nakatira sa pinakamalalim na parte ng dagat, minsan merong 2,000 talampakan ang lalim. Kailangan maging ganito ang kanilang mga katawan. Kung ikaw nga naman, biglang mapadpad sa lalim na ito, siguradong magmumukha ka ring isang blobfish dahil sa lakas ng pressure at impact nito sa iyong katawan. Ang blobfish ay tila nagpapalutang-lutang lang sa dagat at kinakain kung ano man ang mapadpad malapit dito. Kung titignan mo, ang blobfish ay tila isang nilalang na parang couch potato o tamad na sa buhay. Number 8. Vampire squid. Mukhang squid o octopus ang isang vampire squid, pero ayon sa mga siyentipiko, sila ay hindi nalalapit sa klasipikasyong ito. Ang vampire squid ay may 8 kamay at 2 tentacles. Kapag natinag ang vampire squid, pinapakita niya ang kanyang malalaking spine na nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Pero actually, di naman sila talaga mabangis. Kinakain lang nila kung ano man ang nadikit sa kanilang mahabang mga tentacles. Kapag may aatake sa kanila, sila ay nagdudura ng mga makikintab at kumikinang ng mga substance at ito ay nagkukonfuse sa kanilang mga predators. Kung nagustuhan nyo ang napanood nyo ngayon, sana huwag nyo kalimutang suportahan kami sa pag-like at pag-subscribe sa aming channel.